ating Diyos ay magsigaw ng Amen! Amen! Thank you, Lord. Amen po. Praise the Lord. Muli po ay binabati po natin ang atin po mga kapatid na online po sa Zoom. At ganun din po dito po sa JEDSA 9. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa atin pong council kay Pastor Joey, Pastor Robert, at sa lahat po ng pastors, overseers, intercessors, and the Levites for tonight. Welcome po sa Hope Day. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa simula pa lamang po ng atin pong pag-praise and worship ay naranasan na po natin ang presensya ng Panginoon. And we are so much excited because at this moment, ito po yung isa sa mga pinakamahalagang bahagi po ng gabing ito na ine-expect po ng bawat isa. Ang ma-encourage for tonight. At ang gagamitin nga po ng, just allow me po to introduce po yung gagamitin pong exhorter ng Panginoon sa gabing ito. Ang exhorter po ng Panginoon sa gabing ito is a mighty woman of God, and she is also a powerful minister. I do not personally know her, but what I could testify is that she is a very good intercessor and a minister. Why? Because one night, gaya po ng gabing ito, isang hope day din po yun, nang tayo po ay ipinag-pray ng mga pastors and overseers. At ako po ay isa sa pinagpala na mapag-pray niya. And during that night, I was so blessed. And kung paano po ako blessed ng Panginoon sa kanya pong buhay ng gabing iyon, I believe that tonight, the Lord will also again, powerfully use her para ma-encourage po tayo sa gabing ito. And without much further ado, I would like to introduce our exhorter for tonight. Palakpakan po natin ang Panginoon at purihin po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastora Marivic Esmulo. Praise God. Parang na-overwhelm ako dun sa introduction na glory to God po, sa Diyos lamang po ang papuri. Amen po? So, kumusta naman po ang bawat isa? Ayan, praise God. So, bago po tayo mag-start, batiin nyo muna yung mga katabi nyo at ngitian nyo muna ng napakatamis na ngiti. Amen. Ayan po, praise God. So, I believe na, sabi po sa akin mga 30 minutes, tama po ba? Makaorasan niyo ako? Ayan, pero I hope and pray matapos ko siya within 30 minutes. O, di ba? Nagparamdam. Ayun po. So anyway, so without much further ado, I believe magsisimula na po tayo. At excited na po ba na makareceive po tayo ng word mula sa ating Panginoon? Amen. Dapat po lagi tayong excited. Whoever, kung sino man po ang gagamitin, amen po, ay lagi po tayong excited. Dahil po ito po ay salita ng Panginoon. Amen po. So samahan niyo muna po ako sa panalangin. O Diyos Ama, muli maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito, Father God. Truly, you are great, Father God. Kayo po ay dakila. Napakabuti niyo po, aming Diyos. Lord, once again, it's a blessed opportunity na magamit po ako muli para makapag-deliver ng inyong mensahe, Father God. Once again, Father God, apart from you, I can do nothing, aming Diyos. Kaya I just pray for fresh anointing, Father God, that is coming from you alone. I pray for wisdom, knowledge, and understanding, aming Panginoon. And patuloy niyo lamang pong ihanda ang puso at isipan ng bawat isa, that we will be sensitive to your voice and direction, aming Panginoon, and continue to give us a teachable heart, aming Diyos. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po.
Ayan. So, okay lang ba? Diyan na lang ako magde-defend para hindi ko na anuhin to. Ayan, para mas mapadili. Ayan po. Praise God. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, actually, it's my first time po sa Hope Day magamit. Okay po? Usually po sa intercessory. And it's really a great privilege po. And ang topic po natin ngayon ay fruitful living. Amen? Hindi po siya bago sa ating pandinig. Especially po, lahat po tayo dito ay mga lingkod na talaga. Ginagamit mightily po sa ubasan ng Panginoon. But then, at even po yung verse po na pag-uusapan natin ay hindi rin po siya bagong-bago sa atin pong pandinig. But of course, our faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen po? We should always be reminded kasi minsan, nakakalimot din po tayo. Amen? So, fruitful living. Amen po. So, ito po yung verse po na atin pong pag-uusapan po for today. Ayan, next na po. Ayaw mag-ano, Brad? Okay, so, kailangan ko yata ng backup dito sa aking... Sige po, i-open ko na rin para... So, sabihin mo naman sa katabi mo, be fruitful. Ayan. Bago matapos ang mensahe na to, mas mamumunga po tayo. Alam ko po, mabunga ng bawat isa dito. Amen? Pero mas lalo pa po tayong mamumunga. Amen? So from John 15 verse 5, NLT version po. Okay? So ang verse po natin is, ako na lang po magbabasa kasi wala nga po siya doon. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. So God wants us as much as fruit as possible from your life. Amen? So hindi dapat kung alam mo na ikaw ay mabunga na, kumbaga, dapat palagi po tayong nagle-level up. Amen po ba? Your purpose is to bear fruit. Amen? Yun po talaga yung purpose natin. Mamunga po tayo. Amen? Fruitfulness is evidence of discipleship. Spiritual fruit is not optional, but expected to every genuine believers. Amen. So, kung titingnan po natin, nasa last quarter na po tayo ng taon. Amen po ba? And I believe, usually ito na po din yung mga month na, even sa mga outreaches, ini-evaluate nyo talaga. Ano na nga ba nangyayari din sa mga churches po natin? And even personally, ikaw ini-evaluate mo din ang sarili mo. Amen po ba? Ganun po ba tayo? Duwada ko po tayo na in-evaluate po natin. So, I believe, isa po talaga sa dapat nating tingnan ay, namunga ba ako? Mas namunga ba ako ngayong taong ito? Amen? Tanungin mo ang katabi mo, mas namunga ka ba, kapatid? Namunga. Okay. Ayan. So, dadako na po tayo ngayon sa points. Ayan, medyo kailangan ko syempre na medyo mas bilisan po. Kasi 7 po tong points, okay? So, being fruitful in every area of your life. Amen? Paano nga ba tayo mas magiging mabunga sa bawat areas po ng buhay natin? Kaya 7 siya. Kasi ayoko pong may malagpasan. Amen? So, sa James 4, so, pwede na siya? Pwede na ito yung gamitin ko? Okay, so sunod-sunod na po. So, next po. So, ang una po is be fruitful in relationship with God. Amen? So, anong verse po natin dyan? James 4 verse 8. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for loyalty is divided between God and the world. Amen? So, we should draw near to God daily. Amen? Daily po, hindi minsan close ka kay Lord, minsan parang medyo disconnected ka. Kasi, di ba po,
para po tayo ay maging maganda ang relasyon sa Panginoon, we should always be well-connected sa ating pong Diyos. Amen po ba? And if you are well-connected, sabi nga dun sa verse po, di ba? Wash your hands, you sinners. Purify your hearts. Amen? Pag nadi-disconnect po tayo, pagka tayo po ay nagkakasala. Amen po ba? But then, kung tayo po ay laging connected sa Panginoon, of course, kung anong hate niya, hate mo na din. Amen po? Kung anong love niya, love mo na din. Amen po? So, dun po, mas nagiging close. Sabi nga po, pag maganda po, kaya unang-una po yan, pag maganda po at healthy ang relationship natin sa Panginoon, everything will follow. Magiging maganda po ang relasyon nyo, sa katrabaho nyo, sa pamilya nyo, amen? At even sa mga nakakasalamuhan nyo po, amen? Everything will follow po. Kaya, napaka-importante po ang maganda at healthy na relationship po natin sa Panginoon. So, sabihin mo sa katabi mo, draw near to God daily. Amen. So, number 2 na po tayo agad. Glory to God. Praise God. Kasi kayo naman po ay mga leaders na. Okay? So, amen. So, ang point number 2 po natin ay be fruitful in the Word. Amen? So, ang verse po natin dyan ay, of course, we are all familiar with this once again, from Joshua 1 verse 8. Study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Amen. So, kumusta naman po ang mga quiet time po natin, mga leaders? Tayo po ba, yes po, devotion, amen? Tayo po ba ay everyday? Amen? Na nagagawa po natin. Hindi lang yung po dahil tayo ay gagamitin, amen po? But then, meron po talaga tayong quiet time sa ating Panginoon. Amen po? Kasi it follows, if you love God, you should love His Word. Dapat maging priority mo siya. Hindi si Lord ang mag-a-adjust sa time mo. Ikaw dapat ang naglalaan ng oras. Kasi usually ang dahilan po niyan, busy. Wala lang time. I believe dati nabanggit ko na po sa preaching ko, kaya po binigay ni Lord ang 24 hours is because kasya po ang 24 hours sa atin. Every good and perfect gift comes from above. And the gift of time is a gift from God. So it means it's perfect. So it means you have the time. Amen? Kaya lang, ang kailangan, i-manage mo ng maayos yung time mo. Amen po ba? We should be a good steward of our time. And of course, kung tayo po ay nagbabasa, sabi po dyan, meditate on it day and night. When you meditate the Word of God, it will transform. It will transform your mind. Doon po magsisimula yung transformation. Amen po ba? So when you meditate, it will come to your heart and then you will apply. Kaya nga po, study and obey God's Word. I believe, pag tinanong ko po kayo ngayon, do you love God? Parang mahina po. Okay, praise God. So, do you obey God in every aspect of your life? Okay, praise God po, di ba? Kasi kung mahal mo si Lord, dapat sumusunod ka. Amen? At ina-apply mo. Kasi sabi nga po, pag nagbabasa po tayo, when we study, we receive the knowledge. Amen? Nakaka-receive po tayo ng knowledge. But then, hindi po dapat natapos doon. We should also receive the wisdom. And when you receive the wisdom, it means you will apply the Word of God. Amen po? And there is power when you apply the Word of God. Amen po? So, praise God. So, number 3 na po tayo. Amen? Masyado po ba mabilis? Okay lang naman, ano? Kasi 7 points eh. Ayan. So, point number 3. Kanina, word. So, ngayon naman po ay prayer. Ayan, praise God. So, ang verse po dyan ay 1 Thessalonians 5, verse 17. Ang sabi po, never stop praying. I believe lahat po tayo ay nananalangin.
Amen po ba? And tayo po lahat ay maaaring may mga personal requests, of course. Aside po pang pinapanalangin po natin ng church. Amen po. But sabi nga po, never stop praying. Ako po, dito na ako may testimony. Okay po? So bilang patotoo po, napaka-powerful po kasi talaga ng prayer. Amen? And pag nanalangin po tayo, even minsan natatagalan, just believe God is working. Amen? Minsan po kasi talaga, merong mga panalangin na ang tagal sagutin. At ako po mismo, naranasan ko din po yan. 2020, ayan, di ibig sabihin matagal kasi nag-ano ako ng year, 2020 po is, nag-end of contract po ako sa Al-Abir, okay? Medical Center. 15 years po ako doon. And then, nag-start na rin po ng Saudization sa aming pong department. So, in-end of contract po ako. COVID po yon. Amen po. And then, 1 week po, bago tuluyang mag-expire po yung ikama ko, is nagkaroon po ako ng company. Glory to God. At na-renew din po ang ikama ko. So, ibig sabihin, ayaw pa akong pauwi ni Lord. Amen po ba? And then, after po muli noon, yung akin pong company na akin pong pinagtrabahuhan ay after halos less than a years, na-bankrupt po agad. Kasi bagong company po siya. Okay? And then, narinig nyo din po naman yung ikama ko doon. Then, after po noon, parang dumanas po kami ng 6 months, wala talagang salary. Amen? And then, afterwards doon, nag-apply po ulit, natanggap, na-renew po ulit ng ikama, bago rin po yung company yon. After a year, nag-close din po. Nag-close din po siya. Amen? And then, dumanas na naman po ako na ilang months, walang salary, but of course, buhay po sa akin, at talagang nananampalataya ako, buhay po sa akin ng word ni God na God will always provide. Amen. He is our great provider. Hindi niya po tayo pagkukulangin. And then after po noon, 6 months, walang work. And then 6 months, 6 months po noon ay wala nga akong work and wala ding sahod. And then, nanalangin na po ako kay Lord. Actually, of course, in our personal time, ako po ay hindi naman ganong napakahabang manalangin. Amen? Pero kumbaga, pagkausap mo talaga siya, if you have a relationship, napaka-honest mo, di ba? You can, hindi mo na kailangang talagang humanap pa ng napakagandang words. But ang importante doon, you have the faith. Because in our every prayer, ang faith naman po talaga ang naglalagay ng power sa ating pong panalangin. We could pray a very simple prayer, a short prayer, but if you have the faith, it has the power. Amen po? So ngayon po, nanalangin na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, January ang sabi ko sa kanya, 2024. Wala po nga akong work. Sabi ko, bago matapos po, ang January 2024, I am willing to be repatriated. Uuwi na ako kasi expired na rin po yung ikama ko noon, more than a year na. Okay? So sabi ko sa kanya, kung hindi mo na talaga will na Lord na magstay pa ako dito, uuwi na ako. Kung tapos na ang assignment ko dito sa Jeddah, and of course sa JEDSA 10, papauwiin mo na ako. And I'm willing to go home. Amen? But then, bago po matapos ang January, nagkaroon po ako ng trabaho. Praise God. Bago din po yung company na yon, okay? 1 year pa lang, di ba? Talagang pang bago akong company, no? Amen? Ngayon po, ang nangyari naman, dahil bago siya, inassure naman po ako ng company ko na, just give us some time, we will renew your ikama. Kasi syempre, bumabelo pa sila. And, kumbaga, ako naman po, patiently waiting, okay? And then, after po noon, dumaan na siguro ang isang more than a year, nandun na ako sa company, at hindi pa rin nare-renew. But then, alam niyo po yung may peace ka sa heart mo. Why? Kasi nung nakipag-usap ako at nag-pray ako kay Lord, ang sabi ko sa Kanya, yun ang hiningi ko po sa Kanya, di ba? Na sign. Kung ano, uuwi na ako. Amen po. And I believe, binalik ko talaga kay Lord yung sabi ko sa Kanya, Lord, naniniwala ako, I'm at peace na ipagkakaloob mo ito sa akin. Why? Kasi di ba sabi mo sa yung word, pag humingi sa yung anak mo ng tinapay, hindi mo naman bibigyan ng bato.
Amen po ba? Ang hiniling ko sa kanya, kung will mo pa na magstay ako dito, then you will give the job, and you give the job. Amen? And then, ngayon, yung ikama, pinagkakatiwala ko sa'yo to, na you will work on this. Kasi ikaw ang sumagot nito. Amen? And then, last October po, eto na, ang naging reason pa po noon, kailangan namin ng Saudi, kaya siya na-delay. And then, of course, lumakad na po ang mga buwan, syempre, iisipin mo talaga, ang mahal na po ng ikama ngayon. Pag nirenew, tama po ba? Tapos, nung nirenew na po ang ikama ko, ang sabi talaga sa akin nung boss ko po doon, sabi nung liaison officer natin, I have to renew your ikama for 51 months. 51 months para talagang renew siya. Pero, dati po kasi, nung nag-uusap kami, ang sabi niya, i-renew lang natin ng pakonti-konti, ha? Yun na po talaga yung nasa mind ko. Kasi, mahal nga ang ikama. Pero, nung sinabi na po niya, nagulat na lang ako nung nirenew nila, 51 months mo, at valid po ang ikama ko until October 2026. Amen? So, ang ibig ko pong sabihin dito, God can really answer your prayer more than you can imagine. Huwag po nating limitahan. Amen po yung ating panalangin. Amen po ba? Basta ang importante po, magtiwala tayo. God is working. It could be delayed, but God is always working. Amen po? So, glory to God po. So, never stop praying. Make prayer a lifestyle. Amen po. Praise God. So, next point po natin. Be fruitful in character. Ayan, ito na. Magandang pag-usapan ng character. Di ba? Ayan. So, Galatians 5:22-23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, nakailan ka na dito? Ilan ang meron ka? Siyam yan. Meron ka ba lahat yan? Amen? Amen! Glory to God! Especially po sa mga nagmamaneho, kamay-kamay naman dyan. Di ba? Kumusta po ang fruit? Ayan. Amen po. At saka, maaari po kasi, of course, hindi po natin may isasantabi. We are all gifted here. Amen po? You could be gifted in, of course, the worship team. Amen? In worship leading. You could be gifted in preaching. Madami po tayong gifts. Kung usapan natin dito, hindi ko na kayo, syempre, encourage na gamitin nyo yung gift nyo kasi alam ko na ginagamit nyo na po. At ang giftings po natin ay galing po kay Lord. Amen? But then, ang tanong nga po, minsan po kasi, we could be really gifted and mightily. But then, pwede po na wala po tayong fruit. Minsan yan po ang nakakalungkot. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi ko naman sinabing lahat, okay? Sabihin niyo naman, ang harsh naman ni Pastora. Sinabi, wala akong fruit. Ayan. Amen? Halimbawa na lang po, pwede po kasi tayo, talaga naman kung tayo po ay magpuri. Ang taas po ng kamay natin pag nagpuri, amen po ba? Pero maaring hindi ka rin marunong magpatawad. O kung gaano kataas yung pagtaas ng kamay mo, ang taas din ng pride mo. Amen po ba? So, maaari po kasing ganon. That's why we should always check our heart. Even po sa atin po siguro mga pastors, mga overseer, let's always check our heart kasi minsan din po ako, baka mamaya nagiging self-righteous na po tayo. Amen? Amen po ba? Minsan po nangyayari kasi ikaw yung parang may authority doon di ba? Tapos wala ka nang alam gawin kundi mag-rebuke, mag-correct, di ba? Amen po. Pero of course, kasama naman po talaga yon. Hindi ko po sinasabing masama dahil kailangan din po natin gawin. But also check your hearts. Baka mamaya nagiging self-righteous na po tayo. Paalala lang naman po yon. Amen? So, maaari po na yung fruit po natin, hindi maaring hindi rin nakikita po sa atin. Kumusta po ang integrity natin? Napaka-importante din po niyan. Integrity is you're always doing something good even no one is watching. Amen? Tama po ba? Kasi po minsan, siyempre pag nasa church tayo, ang babait natin. Tama po ba? I believe may mga halo tayong lahat, di ba? Ayan. But then, paano
kaya pag nasa opisina ka, nasa restaurant ka, nasa pamilya mo ka, di ba? Amen po? Ganun pa rin ba? So, integrity po ay napaka-importante po sa atin po. Amen? Sabi nga po, minsan daw, maaari daw po tayo lahat na nagagamit po sa pulpit or as a worship leader, we could be effectively na nagagamit po. Nabe-bless ang ating mga kapatiran, maaring may natransform pa, amen po ba? But then, dapat din po nating isipin na minsan maaring, ay okay lang naman pala kahit may mga kasalanan din ako na hindi naman nila alam na nagagawa ko. Nagpo-flow pa rin naman pala. I mean, nabe-bless sila sa akin. But then, kung titingnan po natin, ang anointing po ay pwede rin mag-flow sa dirty vessel. Maari din po siyang mangyari. Same like King Saul. Amen po ba? Nangyayari po siya. Kaya dapat, bantayan po natin yung atin din pong mga sarili. Sa langit po, hindi po kailangan ni Lord ang ating pong mga spiritual gifts. Ang kailangan po niya ay yung surrendered life natin. Magkakaroon lang po tayo ng talagang mga fruits kung surrendered po yung buhay natin po sa Panginoon. Amen po ba? Hindi niya po kailangan ng performer doon. Amen? Sa taas. Ang kailangan niya po ay puso talaga na fully surrendered po sa Kanya. So, kumusta naman ang mga prutas po ng bawat isa? Amen. Shampoo yan. Okay? Okay? So, praise God. So, ang next po natin ay, ayan. So, sabi po, show love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Actually, kahit po dito ngayon sa mga pangyayari, di ba? Pero iso-short ko lang. Makikita din po ang character natin. Kahit po sa sports, sabihin ko na, sa basketball, makikita po yan. Okay? Ngayon, period na ako. Kasi medyo, alam nyo na. Dahil kami din ay, okay? So, pero nakikita po ang character dyan, okay? Even sa basketball. Ayan po. So, bantayan po natin ang sarili po natin. Amen? So, nalalaglag ang mga bunga. Ayan. Okay po. So, yun na lang ang sasabihin ko. Better, okay po? So, next po. Ang next po natin ay be fruitful in service. Sabi ko nga po kanina, we are already all gifted. So, lahat po tayo, I believe, nagsaserve po tayo sa Panginoon. But also, check your heart. Ginagawa mo talaga ba ang pagsisilbi mo with all your heart? Or nagmumurmur ka na? Nagko-complain ka na? Do you do it with excellence? Or basta na lang? Amen? Pag basta na lang, ito po ganito. Kasi Levites night naman ngayon, no? Okay? Ito po, pag basta na lang, magwa-worship lead ka dito, pero hindi ka nag-devotion. Walang excellence doon. Amen po ba? Walang power yon. Pero pwede kang makapag-minister. Amen? Nagpo-flow yung gifting mo. Pero kay Lord, alam mo, hindi mo binigay yung best mo. Amen? So, napaka-importante po, when we serve, ibigay po natin yung best. Maaring hindi ka ganun kagaling na singer, but then, kung tama lagi yung puso po natin, then, you are always giving the best. Amen po? So, be fruitful in service. Nagrereklamo na rin ba tayo? Napagod na ba tayo? Ako po bilang pong syempre pastora, overseer ng JED sa 10, medyo matagal-tagal na din. Syempre po talagang dumarating sa time na nakakapagod. Kasi lalo na po, nung ma-assign po akong overseer, eksakto po nag-exit na po yung husband ko. Amen. And I believe, mahirap pagka wala dito yung partner in life mo. Amen? At tapos babae ka pa. Nakakapagod din po talaga. Tapos, nung ma-assign din po ako na overseer, ang dami po talagang pangyayari na nangyari po sa aming church, okay? Lahat na yata ng mga experiences or mga challenges ay nangyari po. But then, glory to God, ang kalakasan lang po niya talaga ang nagbibigay ng kalakasan po sa akin. Amen? At minsan po gusto ko nang sumuko. Pero ang lagi ko lang inaalala, hindi naman ako nagsisilbi sa tao eh.
It's always more than enough reason na alam mo na ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon. Kaya hindi ka dapat sumuko. Amen? Walang susuko, sabihin mo, don't give up. Amen po? Don't give up. Amen? Walang susuko po sa atin. Amen? Ang pinaglilingkuran po natin ay Diyos na buhay lamang. Amen po. And He deserve all our services. Amen po. So, glorify God with your giftings. Amen? So, yun na nga ba yung last ko, okay? Glorify God with your gifting. Sabi po dyan sa 1 Peter 4 verse 1, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Amen? So, more than enough reason po lagi ang ating Panginoon. And of course, point number 6. Ito, hindi po natin talaga dapat ito kinakaligtaan. Fruitful in evangelism. Idagdag ko na, discipleship. Amen po? Ano pong verse natin dyan? Next po. Siyempre, Matthew 8:28 verse 19. Amen? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lead others to Jesus. Amen po? We should lead others to Jesus. So ngayon po, kung titingnan po natin itong buong year na to, ilan ang nawin mo, na-invite mo, at na-disciple mo para kay Lord? Nag-level up ba o kumonte? Kasi kahit ako po, medyo in a way, sabi ko nga, parang medyo hindi yata ganun kadami. Amen po? Pero sabi ko nga po, kahit ikaw pa isang overseer, kahit isang pastor, it should not be an excuse. Amen? Dapat patuloy pa rin, I believe yun po rin na encouragement, palagi nababanggit din ni Pastor Robert, kasi ako nga din po ay head servant po ngayon ng evangelism ministry ng amin pong church. And then, talagang encouragement din po niya is, kahit ikaw ay overseer pa, dapat ikaw pa nga ang nangunguna. Amen? Hindi dahil ikaw ang nagpipreach, ay wala ka ng time para ikaw ay sumama, para humayo o mag-win. Amen po ba? Dapat tayo po talaga yung nangunguna doon. And even the Levites. Hindi ko isasantabi ang Levites. Amen? Kasi nung nag-meeting din kami, anong napag-usapan po doon. Sabi din minsan, kung halimbawa mag-i-encourage ka na mag-aaral ng EE o WWL na ngayon, parang walang gustong tumugon. Pero subukan mong yayain na sila ay mag-participate sa worship team, nag-aagawan pa sila. Amen? Ano kayang meron sa worship team? Dahil ba, syempre po, di ba? Minsan, maganda talaga din naman, na nasa worship team po tayo. Sorry po, wala akong ibig Pero what I mean to say is, di ba nga po, example natin dyan, one of the great soul winner po ay sa John 4, yung Samaritan woman. We always declare, worship in spirit and in truth. But yung pong Samaritan woman, she's a soul winner. Amen? So, ibig sabihin, hindi natatapos doon. Kung ikaw talaga, bilang worship leader, dapat isa ka din sa lagi nagwi-win ng souls at makapag-disciple ka kung sinong pwede ring mailagay sa worship team. Amen? Kailangan nakakapangalaga po tayo. And it goes with all the ministry. Amen? Kasi otherwise po, mauubusan talaga tayo ng tao sa church. Kung hindi po tayo marunong mag-win or mag-disciple. Amen po? So, always be fruitful also in evangelism and discipleship. Last na tayo. Mabilis ba? Okay. So, next po natin is fruitful in trials. Lahat po tayo may mga battles in life. Amen po? Walang exempted. Minsan, the more na nga gusto mong sumunod, the more na gusto mong mag-serve, the more naman ang attack din ng kaaway. Amen po ba? Nangyayari po talaga yon. So, being fruitful in trial, sabi nga po sa Philippians 4 verse 13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Amen? So, let trials build your character. Minsan po kasi, may mga maaring kahit ikaw ay matagal na, amen, sa paglilingkod, maaring biglang may mga challenges ka, bigla kang nanghihina.
At alam niyo po ba, ang trials din, it could be also a point of entry para sa temptation? Naniniwala po kayo doon? Kasi nanghihina ka, di ba? Dahil marami kang challenges. Halimbawa, example na lang po, kung marami kang trials, pwedeng halimbawa, finances. Ang pwede maging temptation sa'yo, huwag ka na mag-tithes. Tama po ba? It could be a temptation kasi kulang yung finances mo. Amen po ba? But then kung ang panghahawakan mo, ang promise ni Lord that God will always provide, I don't think hindi question kung meron ka mang mga binabayaran. Amen po? Kung nakaka-bless nga po, minsan yung mga malilitang sahod, nakakapag-tithes pa eh. Amen po? So mga kapatid, especially po kung leaders na, kasi may nangyayari talaga, maaring leaders na kayo, maaring nasa worship team, pero maaring hindi po nagtatights. Nakakalungkot po yon. Amen? So, we should, kahit po sa mga trials na yan, may isa pa rin po akong testimony. Ayan, before I end, di ba? So, when it comes to trial, madami na nga po talaga akong napagdaanan. Glory to God lang po talaga sa lakas na patuloy po niyang ibinibigay. Kasi it's by His grace. Apart from Him talaga po, hindi ko kakayanin lahat. So even po sa physical, 3 beses na po ako na ICU. Amen? So even sa health issue po ay, pero glory to God, buhay pa po ako ngayon. Diba? Ayun, sabi nga, hindi pa tapos yung assignment ko sa mundo. Kaya nandito pa po. Amen? And of course, sa ikama, sa trabaho, mawalan, lahat po nangyari na yan, even sa church. But then recently po, meron lang po talaga ako isang patotoo. Kasi ito po talaga, naging sobrang trial din po. Kasi dati po, ngayon po nakatira na ako sa Jed sa 14. Amen po. Alam niyo namang madami akong aso. Okay? So anyway, so nagkakaproblema po talaga ako when it comes to minsan sa bahay-bahay. At ang kasama ko po doon ay may edad na at nakiusap po kasi dati kasama ko po siya sa work. And diabetic po siya, 68 years old. May plano ng umuwi na ano po siya, na-amputate po yung finger toes niya, pero dapat marirepatriate na po siya. And then, one midnight, di ba? Ganyan. Isang gabi po, mga 9 na po yun ng gabi, sabi niya sa akin, parang nakita ko na hindi na po maganda ang kanyang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya, tara na, sa San Gasawi. Ayun po, yung hospital ko, alam niya po yun. Kasi doon siya nagpa-amputate. And then, sabi niya, hindi, bukas na lang. Kasi bukas may schedule talaga ako. And then, 1:30, pero pinapakiramdaman ko po siya. Sabi ko, kasi magkahano lang po. Wala pa yung anak ko kasi nasa damam nga po, di ba? So, 1:30 po ng madaling araw, bigla na lang po, narinig ko nasa CR siya kasi malapit po. And then, bigla pong vlog. Lalaki po yon, pero unos-unos, okay? Pero siya po ay born again na rin, praise God. Pero sa, CCF po siya uma-attend. Okay? So ngayon po, nung vlog na, sabi ko, naku, ano na nangyari? Paglabas ko po ngayon, eto na, nandun na po siya. Siyempre, hindi naman din po ako nurse. Nagtatatawag na po ako kasi hindi ko naman siya kaya dahil lalaki po, di ba? And glory to God po, yun nga nakatawag naman po, nag-response po, syempre po prayer yung una talaga. Amen po. Sa ganong sitwasyon, talaga magpe-pray ka. Amen? And then pagkatapos po nun, dumating na po yung help from our church po. Ayan, kasi tinawagan ko rin po doon yung, yan, sina Pastor Jason, ito sina Quaren, yan po. And then of course, Sister Janet to pray. And then po, ito na, pagdating namin sa San Gasawi, 20,000 po ang sabing babayaran. Eh wala po siyang insurance, expired ang ikama. Amen. At expired din ang ikama ko that time. O di ba? And in-advise po kami ng Saudi, na sabi ng doktor na Saudi, it's better na dalhin mo siya sa government hospital. Amen. Siyempre po, hindi ko rin naman siya talaga pwedeng iuwi sa bahay. At baka doon pa may mangyaring hindi maganda, eh di lalo naman akong di ba? So sabi ko, sige, talagang pray na lang. Punta kami po ng King Fahad at 2 o'clock in the morning. Amen? Pagdating po doon, isa lang ang pwedeng pumasok. Siyempre, ako po ang papasok dahil ako yung kabahay. Amen?
And then, nanghihingi na po sila ng mga kailangan pirmahan, ng kailangan dahil may babayaran pa din daw doon. Tapos, ayaw po talaga nilang tanggapin unless may pumirma. And then, ako talaga, sabi ko, I'm firm. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi ako pipirma, neighbor ko nga lang siya eh. Sabi ko ganon. Bakit ako pipirma? Tapos, but you should sign. Alam niyo yung talagang pinapressure ka na mag-sign ka. And then, napaka-importante po, pag mga moments, napaka-importante po ng pause and pray. Napaka-importante po niyan. I pause, then I pray. And then, Lord, isave mo ako sa sitwasyong ito. Touch their heart. Kasi talagang, yung kawawa siya, di ba po? Kailangan matulungan siya. And wag din nila ako mag-flow yung favor. Na wag na nila akong papirmahin. Kasi pag pumirma ako dito, wala na, finish na. Amen po? So ngayon, pagbalik ko po ulit dun sa reception, mga Saudi po sila lahat, syempre mga lalaki, buti marunong mag-English. Alam niyo po, nag-iba talaga. Nung sinabi ko na I will not sign, but then, nagbigay din po ng wisdom ang Panginoon, let me report this tomorrow early morning sa consulate. Sabi ko pong ganon. Nung marinig nila yung consulate po, sabi niya, okay, no need to sign. Habing ganun sa akin, no need to sign, but you have to give 2 phone numbers and then pwede mo na siyang iwan. And glory to God po, yun nga po yung nangyari. Sa mga trials pong ganon, even lahat po ng mga trials po natin, sometimes we could be worried, nadidisorient po tayo kung anong gagawin, but it's really very important that we should pause and pray. Amen po? Napaka-importante po niyan. So let trials build our character. Kung talaga po tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, alam po natin, it's for our pruning. Amen po? Mas lalo pong gusto lang tayo po ay mag-increase yung pananampalataya sa Kanya at magtiwala po sa Kanya. Praise God. So in my conclusion, kasi parang baka masenyasan na ako dito. Okay? Baka hindi na ako maulit. Okay? Conclusion po. Ayun. No matter where you are in your spiritual life, Jesus isn't done with you yet. Sabi po dyan sa verse, hold on to Philippians 1 verse 6. Basta anuhin nga po natin, sabay-sabay tayo. Yung verse, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So no matter where you are in your spiritual life, Jesus isn't done with you yet. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus isn't done with you yet. So stay connected to Jesus and grow in every area of your spiritual life. So again, ito pong verse na ito, next verse, sabay-sabay po natin ulit basahin. When you produce much fruit, you are my true disciples. This bring great glory to my Father. Amen po? So tayo po ba ay mga true disciples ng ating pong Panginoon? Amen? Tayo po ba ay mas mamumunga ngayon po at sa susunod na taon? It's never too late po, mga kapatid. I believe God is reminding us. Kung minsan, maaring dun sa mga areas po ng buhay natin na meron pa tayong may mga hindrances o hindi po tayo doon nag-grow. Let us ask the Holy Spirit na patuloy po tayong tulungan. Amen? So, natandaan po ba natin yung mga points? How to be fruitful in life, in every areas of our life. First, be fruitful in your relationship with God. Second, be fruitful in the Word. Third, be fruitful in prayer. Fourth, be fruitful in character. Fifth, be fruitful in evangelism and discipleship. And then 6, be fruitful in service. 7, be fruitful in trials. Amen? So to God be the glory po. God bless everyone. At patuloy naman po tayo na magpasakop sa ating banal na Espiritu Santo. Glory to God po. Praise God. Tinatawagan ko na po ang magmi-minister po. Praise the Lord. So, lahat po tayo ay tumayo. So, ganito po yung gagawin natin. Kuha po kayo ng partner, at least tigta 3.
yung mga babae ay magsama-sama. Yung mga nasa Zoom, ay pwede rin po kayong mag-groupings dyan. Pili po kayo ng mga nakikita nyo na mga name. Okay. So, magsama-sama po yung kuha po kayo ng mga partner. Tigta-tatlo tayo. Okay. Ha? Tigta-tatlo. Para ngayon kung sobra na, di pwede na yung dalawa. So, ganito yung gagawin natin. So, makinig po kayo sa instruction. So, narinig po niyo yung mensahe about fruitful living. So, what we will going to do is to pray dun sa ating katabi na sila ay maging fruitful. Okay, mag-declare kayo ng word, speak prayer, in any areas, ano man yung nire-reveal sa inyo ng Panginoon. It is very important to release the Word of God, to release the prayer sa bawat isa. Gayon din sa mga nasa Zoom. So, kung maaari pong makapagbukas ng camera ay mas maganda. So, okay. Magsama-sama kayo. Okay, so make sure lahat po ay may partner na. Okay, kasi this is the hour of prayer and empowerment. So, hindi po tayo aalis dito na hindi natin naranasan yung kapangyarihan ng Diyos through our prayer. Amen? Amen. Sige po, you can start. Kilalanin nyo din yung inyong mga katabi. Baka hindi nyo kilala kung taga saang outreach siya. Okay? Baka may prayer request siya. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit, move in our midst tonight, Holy Spirit. We dedicate this time to you, Lord God. Minister to each and every one of us, Lord God, through the power of prayers, that all of us should have a fruitful living through you, Lord God. And it is not possible without you in our lives, Lord God, because it is written, apart from you, we can do nothing. Oh yes, God. Hallelujah. Be fruitful in your relationship with God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, let this church, oh God, be fruitful, Lord God. Every member, every leaders, oh God, every workers, Lord, we surrender everything to you, Lord God. Teach us to multiply, not only in numbers, but even grow in our faith, Lord. That all of us will be matured, Lord, in our spiritual life, especially in our character, Lord God. Oh, yes, oh God. Yes, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. We lifted up to you all the pastors, oh God, overseers, associate pastors. Lord, that they will be an example, Lord God, to their flocks, oh God, in everything, Lord God, in Jesus' name. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Yes, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, move. You're so great, Lord. So great. Yes, we release your anointing, Lord God, your power, Lord God, through the body of Christ in JLG. That we may have unity, Lord God, in every aspect, Lord God, of our lives, Lord.
especially sa aming mga leaders, Panginoon, Lord God. From the council to overseers, associate pastors, oh God, that we may learn, Panginoon, how to obey, Lord God, to you, Panginoon, in every aspect of our lives. Hallelujah. You are worthy, Lord God. We dedicate this time to you. Touch every heart, Lord God. Touch every heart, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.